nga, 'di ba, kanina binanggit ni kuya natin from Japan, itong nasa gitna na tumatawa daw mag-isa si PBBM. Kung ako naman ang tatanungin yung mga atit kuya, katulad ng nabanggit ko kanina, kapag mag-isa ako sa bahay, tumatawa naman ako pag may naaalala ako nakakatawa, 'di ba? Mga you know, ang tawag diyan, late laugh or something, nag-LOL ka, laughing out loud ka mag-isa. Ganun na, bigla kami naalalang moment na nakakatawa, tatawa ka talaga. Okay lang yun kung mag-isa ka, walang makakakita, di ba? Pero yung nasa isang lugar ka, maybe in a public place, at kahit po sa indoors, na wala ka pa namang kausap, humahalak ka na kaagad. Base sa kwento ni Kuya, nung pumunta sina Kuting, si Queen Bee, at saka si Tamba sa Japan, wala pa namang taong kausap, humahalakak na daw si Kuting. Ano yun? Di ba? Mga ate at kuya, nung ako po ay hindi pa nag-aaral kasi ako ay kagagraduate lang noong 2021. 2016, umupo si PRRD, nababanggit ko to, nag-enroll na ako for college, tinuloy ko yung college education ko. Inabot ako ng 5 years kasi hindi ko nga kinakaya yung gastusin, nag-pandemic pa, inabot ako ng pandemic, mga ate at kuya. So, nung hindi pa ako nag-aaral, nung ako nagtatrabaho pa sa salon as a hairdresser or beautician yung tinatawag, malimit akong sumali ng contest. So yung mga friend kong akla, and kaming mga, well, you can call us gay beauty queens or mga beauty queens nga, we are trained to laugh elegantly, to laugh na ang ngiti mo dapat hanggang doon sa molars mo, no? Pinakadulo ng ngipin mo, kailangan kita yung bagang-baga, dapat kita yung bagang pag ngumingiti. So trained kami tumawa, humalakhak, ganyan. Pero napansin ko sa mga kaibigan kong akla, kapag nasa stage kami, ang peke-peke ng tawa nila, although, ang peke-peke ng tawa nila. And then, ganyan din, minsan, no, kapag nakakasalubong ko sa daan, tatawa-tawa, ngingiti-ngiti, halata mo rin namang peke. Ay kasi nga, pinapractice namin talaga yun, yung tumawa ng, pero kahit pinractice na, hindi genuine. Ang awkward. Pero at least yung mga akla kong friend ay mga beauty queens, 'di ba? Na ganun talaga dapat naming aralin ang pagtawa, paghalakhak, pagngiti kasi whether we are in the stage or in public places or wherever we are, may mga nakakasalubong kami, nakakilala, natutuwa sa amin, mga fan maybe, mga kliyente, customers na 'di ba babatiin kami, "Uy ma, napanood kita doon sa ganyan-ganyan." So ngingiti dapat kami, 'di ba? Para naman approachable kami, hindi kami mga suplada sa personal. Normal yon, pero napapansin ko sa mga friend kong akla nga ganun, no, ang halakak nila, hilaw, ang tawa nila, ang ngiti, ang joy nila na may nakakaharap, nakakilala, or nakakasalubong. Parang hindi totoo. And maybe, Kuting, being a public servant, baka nagpa-practice din siya ng halakhak. Or maybe, kapag ka may camera na nakatutok. Ganun yun eh. Even yung mga kaibigan kong bading, lalo kapag nasa stage kami, talagang, pero wag ka, nangangatal na ang panga sa nerbyo. Siyempre, di ba, sinuscrutinize ang mga beauty queen, ang dami nanonood sa beauty pageant, ang tawa, pero huwag ka, nanginginig-nginig na yung panga eh. Siyempre, katabi ko sa stage, di ba, kitang-kita ko yung nervyos, nanginginig, may hawak pang ang grocery sa likod, may hawak na rosaryo, mga atat ko yung mga beauty queen. Ako rin naman meron, no, bigay ng aking mother, o nakalagay sa likod, our Lord, in kinemelat, ginoo ko, papanalunin mo ako sa contest na Itechi Waimai. So, normal yun sa mga beauty queens. Pero itong si Kuting, baka dapat camera ready siya. Baka may kumukuha ng video kahit wala pa siyang kaharap na tao. Para kapag nakuha ng video talagang para siyang approachable na. Anyway, hindi lang naman po yung halakhak nila yung nakakapagtaka na parang may something na, di ba? Parang may, pati daw yung paghihitsura. Sabi nga ni Kuya, wag mo namang, sabi niya kay Ate Risa, nasa dulo, wag mo namang laitin ang itsura, wag namang personal ang banat. Pero siguro hindi talaga matiis na Ate Risa na mabanggit na bakit parang tuyot na tuyot ang dalawang ito. Kasi iba po makikita natin talaga sa di ba? Lagi naman si Miss Marlica lagi niyang kino-compare yan. Kung pupunta kayo sa page bago natin panoorin yung video, kung pupuntahan niyo yung page ng mag-asawa, lalo na yung kay Queen Bee, Queen Votode, talagang fresh na fresh sa kanya mga pictures na ina-upload, 'di ba? Balingkinitan, maliit ang bewang. Pero kapag kuha ng mga halimbawa nakasalamuha nila sa event, netizen, politiko,
pagka nakipag-selfie sa kanila, pilit na pilit na nga rin yung ngiti ni Queen Bee eh. Tuyot na tuyot ang balat. Salamat po Ate Charito sa pamasko at Ate Charito Baker, Chat Baker. Ayan, tuyot na tuyot daw ang balat. At malaki talaga ang tiyan, nena. Malaki ang tiyan, nena. So, anong ibig sabihin nun? Manifestation ba yun ng bebe powder? Nakakatuyot ba talaga ang bebe powder? Mamahaling bebe powder siguro ang kinikembular nila. Mga mayayaman sila, mga elite eh. Panoorin po natin ang video at kayo na po ang magbigay ng inyong reaction at kung anong masasabi nyo dito, ha? Kita mo naman yung mura ko, hindi makain talaga. So somehow mayroon bang confirmation dun sa mga sinabi ko? Ay, By- ako. Lahat ng sinabi mo, Maharlika. I've been following you. Ate Risa. Ate Risa, Teka lang, ano? Ate Risa, ako muna. Masaya to. Alam ko si Marlica ano din niya, nakaintindi din niya ng Japan nag-OFW, nag-ano. Oo Kaya naman. alam natin yung anong natin noon dito yung mga kalakaran. Hindi tayo inosente. Kaya alam mong kumilatis, alam mong tumingin. Si Bebe, Correct. alam ko Pag OFW ka, iba yung experience mo, nakakasalamuha ka ng iba-ibang tao, you know? 1988, 89, nandito na ako sa Japan. Kasagsagan ng kung ano-anong kablastugan. Mm-mm. Nakita ko yan, 21 pa lang ako, 22 hanggang ngayon, 56. Opo. Nakita ko ang daloy ng mga kabataan, ng mga OFW, lahat ng mga pinagagawang kablastugan sa Umise, kung ano-ano. Nakita ko yan, na-experience ko yan, lahat. Kaya nung nakita ko yan, mag-asawa na yan, Diyos ko, nakaano talaga ako, ay tama ang sinasabi ni Madam Marlica. Maramdaman mo parang mga lutang, God. Parang, at saka yung puti. Napunta na tayo sa... Okay, walang personal. Huwag kang mag-ano ng personal. Ramdam ko yung sinasabi ni Madam Marlica na totoo pala talaga. Akala ko sabi-sabi niya lang yun. Ako naramdaman mo at least, you know. Napatutuo ko o na confirm ko sa sarili ko. Kasi pangalawang kita ko na last year at saka ngayon. Ngayon parang kasi humahalakak ng walang dahilan eh. Walang dahilan. Oo, nakita nyo, di ba? Humahalakak na walang dahilan, parang all of a sudden. So, Ate Risa, at least, you know, naramdaman ninyo. And I hope yung ating mga kababayan, di ba? Sa iba, kasi for sure, di pa natatapos yung travel nila. So, nararamdaman din nila yan. So, yes, Kuya Berwin, balikan kita. Ano po yon? Ano nga ba yung tanong mo? Diyos ko, dahil narinig nyo, humahalakak daw mag-isa, kakaiba daw, and ang balat daw ay tuyot. Ano ba yun? And lutang. Kasi mga ate at kuya, no, mabanggit ko lang din, ang mga elite kasi, aral yung kilos. Maybe, right? Marami naman po talaga na nire-refine ang kilos, lalo na yung mga nakapag-aral ng matataas na level, di ba? Tertiary education, maybe higher than that. Lalo na yung mga elitista, aral ang kilos ng mga yan, refined ang galaw, no? Aral. Parang manufactured. Hindi totoo, hindi genuine. So maybe how they walk, di ba? They walk like a swan, ganyan. Very elite, very aristocrat, ganon, very feeling elegant, mahahaba ang leeg, taas noo. Ganyan ang mga elite, di ba? Even sa pagkain, table manners, lahat-lahat na aral. Kaya lang sa sobra siguro ng pagiging ang tawag dyan, dinumero ang kilos, ay mukhang peke na. Pero yung pagtawa at paghalakhak, dapat ang tawa ay ano rin, elegant. Ganun lang siguro, no? Tipid lang, no? Dapat may dapat poised pa rin. Pero yung humahalakhak at nabanggit nga ni Kuya Berwin, yung venue kung saan tinagpo nila ang mag-asawang
PBBM at First Lady at yung pinsan na kasama, yung pinagganapan, nag-travel pa daw sila 1 oras mahigit. Nagbayad sila ng 12,000 yen. So sa pera natin, palagay ko yun ay nasa mga 4,000 pesos para sa pagkain, tapos bumiyahe pa. So ganyan mag-effort ang mga kababayan nating OFW to show their support sa mga nakaupo ngayon, nananawagan lang na ayusin ang trabaho, di ba? Tapos in return, ganun yung so talagang bigo ang expectations nila, hindi lang sa performance, hindi lang sa itsura, kundi sa performance. Kasi ang ganda-ganda talaga sa FB, makinis, walang pileges, walang wrinkles, maliit ang bewang, di ba? Coca-Cola body. Tapos in person, what? Sabi nga nung kababayan natin from America, Maui ang payat-payat ng binti, parang si Groot. Si Groot ba yun? Yung sa Despicable Me, yung may mga minions siya na kumakanta ng banana. Banana na. May mga minions na dilaw na maliliit. Tapos si Groot yun, di ba? Despicable Me. O, ganun daw itsura. Malaki ang tiyan na, maliit ang binti. Kakaiba. So may nagbanggit dito, dapat ibahin na lang yung mga sinusuot kasi mahilig daw mag-dress. Sino ba yung sabi no? Mahilig mag-dress si Madam. Mahilig mag-dress si Madam, dapat naka-Filipiniana na lang daw si Madam. Oo nga no, wala itong mga designers kasi ni Madam din, mga pinklawan din yung karamihan sa mga yan. So maybe hindi talaga nila ina-advise ng bongga si Madam. At saka siguro hindi bagay sa kanya yung mga katulad ng sinusuot ni VP Sara na parang polo lang, polo barong, and naka-pants lang si VP Sara, no, formal pants or what. Hindi siguro bagay kay Madam yan. Hindi rin siguro sa kanya, hindi ba bagay sa kanya yung Filipiniana na buo hanggang sako? Talagang pinapakita niyang maliit ang kanyang legs. Long-legged ba siya? Dead man na sa itsura, pero ang bukod sa ganun, bakit lutang? Bakit humahalakhak mag-isa? Anong meron? Dead man na sa tuyot, di ba? We can understand kasi baka tamad na silang mag-lotion kasi may edad na nga. Di ba? Plus the age dapat plus the moisturizer. Di ba ganun yun? Pag dagdag ng edad mo, dagdagan mo moisturizer mo. Well, yung iba walang pakialam sa looks, okay? Okay lang naman tumanda. 'Di ba? Achievement 'yan. Yung iba nga hindi na umabot ng katandaan. Pero iba kasi yung nakikita natin sa social media na ang ano nila 'di ba? Ang kikinis, fully made up, balingkinitan. Ano to, panlilin lang? And also naramdaman ng mga kababayan natin na wala silang empathy. Hindi sila marunong lumapat. Tapos yabang na yabang, laging binabanggit na ang mga kababayan nating OFWs ang 'di ba, ang mga bagong bayani. Kung bagong bayani, bakit hindi man lang sila magbigay galang, magbigay pugay? Iparamdam yung warmth and appreciation nila, 'di ba? Kaso mo parang madiriin pa daw yung mga yun ang tutuyot naman ng balat. Kung sino pa ang tuyot ang balat, siya ang madiriin. Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.